Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator, our dearest Lord and Savior, Jesus Christ, we give all the glory, honor, worship, thanksgiving unto thy holy name, O God. We magnify thy name, we exalt thee, O God. You are great, Father. You are worthy to be praised, O God. Thank you so much for all the blessing you bestow upon us, O God. To the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, we come unto the throne of thy grace, and we beseech thee, Lord, to please forgive our shortcomings, our sins and transgressions. Cleanse us from all our sins, O God. Make us precious into thy sight, O God. And we ask you, Lord, to help me to bring forth thy message. Anoint thy word, O God, bind the power of darkness, remove all hindrance, doubts, confusion. We command you to cast out in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga upuan. Balik kita sa ating mga lingkuranan maigsoon. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, paglulhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the beloved Almeida children with their respected families. And we always cherish the blessed memory and teachings of our dearly beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga webcast viewers. Huwag ka natong tanan, maigsoon, maayong hapon ka natong tanan, palapakan nato kusugang Ginoo. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Paggising ko kayo ng umaga, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, maraming salamat na tinugtungan mo ang aking buhay ng another year, ever see man. So sabi ko, mahal na Panginoon, anong pangungusap mo sa akin? Sabi ng mahal na Panginoon, binuksan ko ang banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, rejoice. Amen. Rejoice in the Lord. Amen. Tayo magalak sa Panginoon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, the just shall live by faith. Amen. Ang tao, maminamahal, ay magbuhay sa pananampalataya. So pag-aralan natin, yung tinatawag na pananampalataya sapagkat ito'y napakalaga. Amen. Amen. Ito po'y tinatawag na fundamental sa Christian life, ang faith. Amen. Itong ating pananampalataya sa Diyos. Kindly open your Bible from the book of Hebrew, chapter 10, verse 38. From the epistle of Paul to the Hebrews, chapter 10, verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talatay 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Everybody shout, praise the Lord. So ang tao, mga minamahal, ang lingkod ng Diyos, tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo mabubuhay sa pananampalataya. Everybody say amen. So what is faith? And why should I have faith in God, mga minamahal? Bakit tayo magkaroon ng pananampalataya sa mahal na Panginoon? Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? So pag sinabi natin pananampalataya, ito'y napakalawak, ever say amen. So isa-isahin natin ito para maintindihan natin, mga minamahal. Why should I have faith in God? Faith is the only way, mga minamahal, to get to heaven, ever say amen. Ito ang tanging paraan para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ever say amen. Sabi po, mga minamahal, is the only doorway, mga minamahal, to eternal life. Ito ang tanging pintuan para sa langit. Ever say amen. If God created eternity, mga minamahal, then only through God can we get there. Ever say amen. Kung ang Diyos ang lumalang sa eternidad, mga minamahal, so sa Panginoon lamang po tayo pupunta. So the ultimate starting point is the Lord. Everybody say amen. God is the only ultimate starting point, mga minamahal, ang Diyos. So sa ating paglilingkod, mga minamahal, kailangan natin maintindihan ang pananampalataya. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Bakit sinabi ng Biblia
na ang tao ay mabuhay sa pananampalataya sapagkat kung siya'y tatalikod, hindi malulugod ang Diyos. Everybody say amen. Ang tao mabuhay pinaagi sa pagtuo. Everybody say amen. O kung siya pananglitan mo sibog, dili mahimuot ang Diyos kaniya. Everybody say amen. So unsa buot pasabot kining pagtuo, my son. Sa Hebrew, mga minamahal, chapter 11, the whole chapter of Hebrew, demonstrate, mga minamahal, that faith is trust in God in all circumstances. Everybody say amen. Ang paniniwala, pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pangyayari. Everybody say amen. Sa tanang mga panghitabo, mga kaigsunan, maugini ang buot pasabot, pagtitiwala, trust in the Lord in all circumstances. Mga minamahal, sabi po mga minamahal, which enable the believer to persevere and remain steadfastly loyal to God and His Word at all times. Everybody say amen. Pag meron kang pananampalataya, enables mga minamahal to remain steadfastly. Ibig sabihin, steadfastly, mga minamahal, mananatili ka. Mananatili ka sa mahal na Panginoon. Maging loyal ka sa Diyos at sa Kanyang salita at all times, sa lahat ng oras. Everybody say amen. So the example of the holy men and women recorded in the scriptures leave valuable lessons. We learn, mga minamahal, in their lives, their loyalty to God, their faith in God. Everybody say amen. They steadfast, mga minamahal, in serving the Lord. Persevere in faith. Everybody say, praise the Lord. Sila'y nanatili sa pananampalataya, naging loyal sila sa Diyos. Matatag ang kanilang pananampalataya. So the example of the holy man recorded in the scriptures, mga minamahal, show, mga minamahal, how great are they faith in God. Everybody say amen. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So napakalaga ng pananampalataya. I-explain natin what is faith. What is faith? In Hebrew chapter 11 verse 1, isa-isayin natin, kindly. Hebrew 11 verse 1. From the Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 11, verse 1. No, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Everybody shout, praise the Lord. So faith shows, mga minamahal, the reality of what we hope for. Everybody say amen. It is the evidence of the things we cannot see. It is the evidence of things that we cannot see. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. It is, mga minamahal, sabi po ng Biblia, na ating nabasa, faith shows the reality of what we hope for. The evidence of things we cannot see. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Maliwanag po, mga kapatid. Amen. Ikaw ay naniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yan ang tinatawag na faith. Hindi natin nakikita ang Diyos. Amen. Wala pang nakakita sa atin sa Diyos. Amen. Pero nandito tayong lahat naniniwalang may Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin nakita ang Diyos, subalit pinaniwalaan nating may Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang sa langit, sa lupa. Naniniwala tayo sa Kanyang banal na salita, ang Biblia. Amen. Yun ang tinatawag na pananampalataya. Amen. Naniniwala tayong may langit na ating pupuntahan pagdating ng araw, hindi pa din nakita ang langit. Amen. Naniniwala tayong merong impyerno, ito'y patutunguhan ng mga taong hindi kikilala sa Diyos. At naniniwala tayo na kung tayo susunod sa mahal na Panginoon, pagpapalain tayo ng ating mabait na Diyos. Amen. Naniniwala ka ang Diyos may magagawa sa buhay mo. Naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Naniniwala ka na ikaw ay susunod sa Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay susunod sa iyo. Yun ang pananampalataya. Naniniwala ka na kung gagawa ka ng masama, magagalit ang Diyos sa iyo. Yun ay pananampalataya.
sa Diyos. Ever say amen? Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Tayo naniniwala sa mga bagay natin hindi nakikita. Sa ibang tao, meron silang tinatawag na to see is to believe. Kung makita nila, maniniwala sila. Pero sa Biblia, iba ang paniniwala, ang pananampalataya. So kailangan tayong basahin natin ang Biblia sapagkat dito natin ang pananampalataya manggagaling sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kapag tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, magkakaroon tayo ng pananampalataya. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung meron kang pananampalataya na kagaya lamang ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na lilipat doon sa kabilang ibayo at ito'y mangyayari at walang bagay na imposible para sa iyo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So napakalaga ng pananampalataya. Naniwala ka sa Diyos, gumaling ang iyong karamdaman. Everybody say amen. Naniwala ka makapangyarihan ng Diyos, pinagaling ng Diyos ang iyong cancer. Everybody say amen. Binago ng Diyos ang iyong buhay. So ito ang pananampalataya, malaking bagay na dapat ang tao magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Everybody say amen. At nakita natin sa buhay natin, sa ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng magandang resulta sa buhay natin. Everybody say amen. Amen. Faith in God says that we are willing to trust God with our lives. We are willing to follow His guidelines for living as outlined, mga minamahal, in the Bible because we have the conviction that this will be best for us. Everybody say amen. Naniwala tayo na ito'y magkakabuti sa atin. At lahat ng naniwala, pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ang pananampalataya, hindi lamang kayo naniniwala sa isang bagay. Malawak ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya sabi po ng Biblia sa verse 1, faith is, mga minamahal, is that believes, mga minamahal, in reality. Everybody say amen, in spiritual realities. Naniniwala ka sa Diyos, sa mga bagay na spiritual, na hindi natin nakikita. Yan ang pananampalataya. Pangalawa, verse 4, kindly. In verse 4. Hebrews 11 verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talata 4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanya siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Faith leads to righteousness. Sabi ng banal na kasulatan, si Abel, nag-offer siya sa Diyos ng pinakamagandang excellent sacrifice. Everybody say amen. Hindi niya nakikita ang Diyos, subalit siya'y nag-ayon sa Diyos ng mga minamahal excellent sacrifice than Cain, sa kanyang kapatid ni Cain. Nang si Abel at si Cain naghandog sa Diyos, ang pinili ni Abel yung pinakamataba sa kanyang mga hayop at inoffer niya sa Diyos. Amen. At si Cain, mga minamahal, pinili yung mga gulay, yung mga bagay na hindi maganda at yun ang inoffer niya sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang offer ni Abel. Ever say amen. Ever say amen. So sa atin pa mga minamahal, ang pananampalataya ay naghahatid sa atin sa tinatawag na pagkamatarong. Everybody say amen. Leads to righteousness. Faith leads to righteousness. Ang pagsamba sa Diyos, ito'y matuwid. Everybody say amen. Ang pag-offer natin sa Diyos sa ating buhay, ito'y righteousness sa harap ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Anong ihandog natin sa Diyos? Ang ating buhay, ang ating sarili.
ibigay natin sa mahal na Panginoon, i-offer natin sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, my beloved brethren, I beseech thee. Sabi niya, offer yourselves to God, unto God as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ever say amen? Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Yan po ay pagkamatarong sa tubangan sa Ginoo. Leads to righteousness. Kaya kapag tayo sumasamba sa Diyos, mga minamahal, ito po'y tinatawag na matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Lahat tayo narito ngayon sa lugar na ito, mga minamahal, gipakamatarong kita sa tubangan sa atong Ginoo. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Matuwid sa harap ng Diyos na narito tayo ngayon nagsumasamba sa mahal na Panginoon leads to righteousness. Nung araw, nandun kayo sa bungan, ever say amen. Araw ng linggo, nandun tayo sa kalayawan. Hinahanap natin ang kalayawan. Subalit ngayon, araw ng linggo, pananambahan, nandito tayo, nagpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Ino-offer ninyo ang inyong buhay sa Diyos. Leads to righteousness. Faith leads to righteousness. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Another thing in verse 6, kindly. Hebrews 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. Everybody shout, praise the Lord. So another thing, sabi po ng Biblia, seek God. Faith, mga minamahal, ang demonstration ng Biblia sa pananampalataya, seek God. Everybody say amen. Inahanap ang Diyos. Believe in His goodness. Everybody say amen. Those who seek the Lord, mga minamahal, sabi po ng Biblia, what are the blessing or the benefits, mga minamahal? Those who seek the Lord shall experience, sabi po ng Biblia, the peace and rest from God. Ever say amen. Ever say amen. Ang umahanap sa Diyos, those who seek the Lord will experience the peace and rest of God. Ang lahat ng sumahanap sa Diyos, masumpungan nila ang kapayapaan at ang kapahingaan nagmumula sa mahal na Panginoon. Pag ikay pagod na sa problema, pagod ka na sa mga problema, wala ka nang magagawa, hanapin mo ang Diyos. Amen. Ito yung normal na nangyayari sa buhay ng tao kapag hindi na kaya, kahit kung merong karamdaman, pag hindi na kaya ng doktor, sabihin ng doktor na wala na tayong magagawa. Kagaya nag-testimony kanina, anak ni Sister Temia Buhawi, nandoon sa Manila, mga minamahal, sabi ng doktor, bubutasan yung kanyang lalamunan, lalagyan ng tubo. Ang sabi ni Sister Jennifer, hindi po, wag lagyan ng tubo. Ang sabi ng mga doktor doon, kapag hindi mag-sign ka ng waiver, pag hindi ayaw lagyan ng tubo, kung siya atakahihin, hindi na namin i-CPR. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yun. Wala na silang gagawin. Pero merong Diyos tayong pinaniniwalaan sa langit. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Amen. May Diyos na handang tumulong sa atin. Everybody say amen. So nag-sign siya ng waiver na kahit anong mangyari, wag lagyan ng tubo. Iasa natin sa mahal na Panginoon. Tumawag dito mga minamahal, nagpa-pray over. Mga minamahal, by the grace of God, to the leading prayer ng ating beloved pastor, ngayon nakalabas na sa ospital. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Seek God. Pag meron kang pananampalataya, hanapin mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Ever say amen. And those who diligently seek Him, mga minamahal, those who diligently seek Him will find rest, peace, ever say amen, reward. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ever say amen. Tatanggap ng ganti. Tayo humanap sa Diyos. Nandito tayo. Ikay tumoktok at ikay pagbubuksan, sabi ng Biblia, hanapin mo siya at siya'y masusumpungan, tumawag ka at siya'y sasagot sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Yan ang pananampalataya.
hanapin mo ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng circumstances sa buhay natin, kailangan natin ang Diyos. Amen. Kailangan mo ang Diyos sa lahat ng anggulo ng iyong buhay sa daigdig na ito. Sabi ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula nalangin ng Diyos ang sanlibutan, ang langit at ang lupa. So the ultimate, mga minamahal, tinatawag na starting point is the Lord, is God. Everybody shout, praise the Lord. Palapak na malakas para sa mahal na Panginoon. In verse 7, Hebrews 11 verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 7. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghahanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambayanan. Na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. O isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano po ang sabi po ng Biblia? Si Noe. Si Noe, sabi po ng Biblia, during the days of Noe, the Lord our God, mga minamahal, speak to Noe, mga minamahal. Amen. Sabi ng Diyos kay Noe, Noe, you must prepare an ark, amen, to save your family. Amen. At ang sabi ng Biblia, Noe, mga minamahal, being warned of God of things not seen yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Amen. Sa panahon ni Noe, tumalima siya sa utos ng Diyos. Hindi nakikita ni Noe na merong baha. Hindi nakikita ni Noe na masama ang panahon. Subalit ang sabi ng Diyos, maghanda ka, Noe, ng arka. Mga minamahal, napakahirap sigurong gawin yun. Amen. How many years si Noe nag-preach ng gospel? Almost 120 years. During the days of Noah, he preached the gospel almost 120 years. There were no signs were given by God, mga minamahal. Only Noah's righteous life was given by God for mankind to believe. Walang tanda na binigay ni Noah, ng Diyos kay Noah. Subalit sa ating paglilingkod ngayon, napakaraming himala, napakaraming tanda na tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Si Noe, sabi ng Biblia, being warned of God of things not seen yet, as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. So during the days of Noah, napakagandang halimbawa. Naggumawa si Noah ng arka doon sa bundok, 100 miles away from the sea. Pag gumawa ka ng barko, diyan ka gagawa ng barko sa dalampasigan. Amen. Si Noe gumawa ng barko doon sa bundok. Kaya sabi ng mga tao, nasiraan na ng bait si Noe. Amen. Siyempre, paano makaabot doon ng tubig? Napakalayo ng dagat doon sa bundok. Pero si Noe walang pakialam, basta't sumunod siya sa utos ng Diyos. Amen. Sa ating paglilingkod, minsan ganun ang sinasabi ng mga taong sanlibutan, anong makukuha niyo dyan sa praise the Lord, praise the Lord? Hindi nila alam ng ating nakukuha nito ang kagalakan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Si Noe, 120 years. Walang signs and wonders and miracles. Kahit isa, wala. Pero dito sa atin, mga minamahal, nakita natin yung mga karamdaman pinapagaling ng mahal na Panginoon. So faith, mga minamahal, has confidence in His Word. Amen. Pananampalatayang confidence in His Word. Meron kang tiwala sa salita ng Diyos. Kaya tayo naglilingkod ngayon dahil meron tayong tiwala sa salita ng Diyos. Amen. Sabi po ng Biblia in verse 8, mga minamahal ka hindi. Hebrews 11 verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went.
Dito po sa Hebreo, Kapitulo 11, talatay 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, pananampalataya, obey His commands. Everybody say amen. Obey His commands. Tumalima siya sa utos ng Diyos. Ang taong may pananampalataya, tumatalima siya sa utos ng Diyos. Everybody say amen. Makikilala mo ang taong may pananampalataya sapagkat tumatalima siya sa utos ng Diyos. Sa atin mga minamahal, sabi nga ng Biblia, search your heart if you are in the faith. Everybody say amen. Susihin mo yung sarili kung ikaw ba ay tumatalima sa utos ng Diyos o hindi. Kapag ikay tumatalima sa salita ng Diyos, ibig sabihin, meron kang pananampalataya sa Diyos. Kapag hindi ka tumatalima, ibig sabihin, wala kang pananampalataya sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Obey His commands. Si Abraham, he obeyed the commands of God. Amen. Yan ang tinatawag na obedience, mga minamahal. It's the first step, mga minamahal, in submission to God. Everybody say amen. Pagpapasakop sa mahal na Panginoon. Another thing, sabi po ng Biblia in verse 13, kindly. Hebrews 11 verse 13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 13. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang pananampalataya, regulates mga minamahal, life on His promises. Everybody say amen. Sila'y namatay sa pananampalataya, kahit mga minamahal not having received the promises, but having seen them afar off. Everybody say amen. Kahit hindi na tinanggap ang pangako, subalit sila'y nagpatuloy. Everybody say amen. Sila'y nagtiwala, nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na regulates lives on His promises. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga kaigsuunan, ang tao nga doon ay pagtuo sa Diyos, ang iyang kinabuhi, nagapailalom kita sa kabubuton sa atong Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Nagasunod kita kaniya, kahit doon na katay pagsalig, pagtuo kaniya. Wala na ito madawat ang sa mga panalangin o sahay, pero nagpabilin kita, nagpadayon kita sa pagsunod sa atong Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang klase nga pagtuo nga kaimutan sa Dios ug makalahutay. Everybody say amen. Sa tanang higayon na dunay trials pagsulay sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad kaniya subapan. Kung aduna tay pagtuo sa Ginoo, bali wala ka ng tanan, magalahutay kita, magapatayon kita sa palapakan natong kusog ang atong buot ang Ginoo. Everybody say praise the Lord. Mao kinay pinaka-importante ang pagtuo sa Dios. Kay kung muduol kita sa kaniya, mutuo kita nga ang Dios mahimo niya ang tanan. Everybody say amen. Ikatulo, ikaupat, sunod mga minamahal, praise the Lord. In verse 13. Verse 13. Verse 14 to 16. For they that say such things declared plainly that they seek a country. And surely if they had been mindful of that country from day whence they came out, they might have an opportunity to have returned. But now they desire a better country that is a heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatay 14 hanggang 16. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili at katotohanan kung kanilang naaalala yung lupaing kanilang pinanggalingan
ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatibagay ang sa langit. Kaya hindi sila kinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Everybody shout, praise the Lord. Makusog ka palakpak para sa Ginoo, maigsoon. Praise the Lord, amen. Amen. Sa ay magtagalog, tagbagay sukay dagantang naminaw nga mga atong mga kaigsuunan sa gawas. Everybody say amen. Amen. So ang ating mga preaching diri, gini-play dito sa atong mga international outreach. Kaya minsan nagtatagalog po tayo at sagul-sagulan natong English. Everybody say, praise the Lord. Amen. So ang pananampalataya, ang pagtuo mga kaigsunan, reject the spirit of this present evil age. Importante kini sa verse 13. Everybody say amen. In verse 13, sabi po ng Biblia, palihog lang sa IT, sa verse 13, sabi po ng Biblia sa verse 13, mga kaigsunan, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Reject. Ibig sabihin, reject nila ang kalibutan. Kanato mga kaigsunan ng mga magtotoo sa Diyos, i-reject nato ang kahilayan sa kalibutan. Palapakan nato ang Ginoo, maigsoon. Amen. I-reject nato ang kahilayan. Kay kining maong kahilayan mga kaigsunan, di makatabang ka nato. Mabuhi kita sa kahilayan, buhi ka pa, patay ka ng daan sa tubangan sa Ginoo. Amen. So reject this present evil age. Ibig sabihin sa likway, amen. Mga minamahal, ang ibig sabihin, tanggihan natin ang kasalanan sa daigdig na ito. Tayo nabubuhay, strangers lang tayo, estranghero lang tayo dito, tayo maglalakbay lamang. Our homeland is in heaven, never is amen. Our citizenship is in heaven, amen. Our name registered in heaven, amen. Our inheritance is in heaven. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Meron kang mansyon sa langit. Tandaan mo yan. Pag ma-miss mo ang paglilingkod mo sa Diyos, wala kang mansyon sa langit. Amen. Tandaan po natin yan. May mansyon tayo sa langit. Nandoon yung ating inheritance. Our name registered in heaven. Nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya napakabalad ninyo. Napakabalad natin. Everybody say, praise the Lord. Isip-isipin mo 1,000,000 times. Bulay-bulayan mo sa iyong sarili, sa 1,000,000 kabeses, o napakapalad ko pala ang aking pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, meron akong mansyon sa langit. Mga minamahal, hindi ka pa maglilingkod sa Diyos, hindi ka pa magalak, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dito meron kang mansyon dito, very proud ka na, meron akong mansyon. Meron akong brand new sasakyan. Vulnerable yan, never say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, masisira, laluluma yan. Ever say amen. Pero yung sabi ng Biblia, may mismo ang Diyos, sabi ng Biblia, I prepared a mansion you in heaven. Never say, praise the Lord. Ihanda ko kayo ng mga mansyon sa langit. Ever say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung wala kang pananampalataya, sabihin mo, hindi totoo yan. Napakalayo sa katotohanan yan. Bahala ka na. Basta ako naniniwalang meron akong mansyon sa langit. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ka naniniwalang meron kang mansyon sa langit, ibigin mo sa liputan. Nasa iyon. It's your own choice. Everybody say amen. Kung gusto mo ng kalayawan, hindi ka, hala, sige, huwag mo pugong nimo. Everybody say amen. Pero mabura ang pangalan mo sa langit. Totoo yun. Anong sabi ni Moses? Sabi ni Moses sa ating dakilang Diyos, sabi ni Moses, kapag hindi mo pinatawad itong 1,000,000 na tao na ito, burahin mo ang aking pangalan sa langit, sa aklat ng buhay. Sabi ng Diyos, hindi pwede. Yung lamang nagkasala, ang buburahin ko sa langit, ikaw hindi. Everybody say amen. So mga minamahal, work out your own salvation. Darating ang araw, halos mapatid na yung ugat namin dito sa kakasinggit. Everybody say amen. Di pa mo magpatuo, mga minamahal, pagdating ng araw, kang Ginoo, mo yung siya, tanawan akong preacher, hapit na mapugto ang iyang ugat sa iyang liog, di ka pa magpatuo. Everybody say amen.
So ikaw ang alkansi. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever amen. Mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos. Napakasarap. Yung kapatid ko, mga minamahal, nasa operating room. Segundo na lang, mga 30 minutes na lang, operahan na siya. Pinag-pray ko through phone. Nandun ako sa Australia, pinag-pray ko lang sa cellphone. Wala pang 30 minutes na ulian. Gipagawa sa hospital, sa operating room. Ever amen? Pinalabas ng Diyos sa operating room dahil nabalik ang kanyang lakas. Pinauwi sa bahay. Ngayon, malakas na malakas. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Paano ka hindi maglilingkod sa Diyos? Paano hindi ka maniwalang may Diyos? Hindi sayang ating paglilingkod na ito. Ever amen? So sabi ng Biblia, mga minamahal, perseverance in testing. In verse 17, kindly. Hebrews 11:17. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that received the promises offered up his only begotten son. Ito po sa Hebreo Kapitulo 11, talatay 17. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay hinihandog si Isaac. O siyang tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Ever shout, praise the Lord. Perseverance in testing. Ibig sabihin, makalahutay ka sa mga pagsulay. Ever amen, in testing. Makapadayon ka. Taliwala sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, nagpapadayon ka. Perseverance in testing. Nagpapatuloy ka sa kabila ng mga pagsubok, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos, yan ang totoong merong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ever amen? Hindi pagdating ng testing, mga minamahal, aatras ka na. Ayaw mo ng testing. Kaya nga ka tinetesting para makita ang iyong totoong paglilingkod pananampalataya sa Diyos. Ever amen? Tandaan natin, mga minamahal, ang pagtesting sa ating paglilingkod pananampalataya, ito ang patunay na meron kang pananampalataya sa Diyos. Paano ka masusukat? Paano masusubok ang iyong pananampalataya kung walang testing? Kung walang trials? Ever amen? So, pag-testing sa ating pananampalataya, ang sabi po ng Biblia, perseverance in testing. In other words, mga minamahal, tayo nagpapatuloy. At ang sabi po ng verse 25, kindly, verse 25 muna tayo. At saka 27. Malapit na magtapos, mga minamahal. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 25 and 27. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. 27. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, talatay 25 at talon sa 27. Na pinili pang siya'y talapasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas ng kaligayahan sa pagkakasala. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtiyatsagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung palapak na gising ba? Ever say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, faith, ang pananampalataya, sabi, refuse the pleasures of sin. Si Moses, tinanggihan niya ang pleasures. Mga minamahal, si Moses, tandaan natin si Moses, siya po, mga minamahal, ay lumaki doon sa Egypt at napakarangya ng Egypt. Napakaraming pagpapala siya doon. Subalit, i-refuse the pleasures of sin. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat alam niya ang lahat ng kasalanan ay lumilipas lamang. Everybody say, praise the Lord. Rather, mga minamahal, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure sins for a season. Mas pinili pa niya magtiis na kasama ng bayan ng Diyos kaysa doon, mga minamahal,
sa mga nagsisikupas na kalayawan sa daigdig na ito. Ever see, amen? Yan si Moses. Iniwan niya ang Egypt. Iniwan niya ang Ehipto. Minabuti pa niyang sumama doon sa mga anak ng Diyos. Sa ating paglilingkod sa Diyos, minsan tinetesting ating pananampalataya, yung ating mga loved ones. Ever see, amen? Bakit mo iniwan ang kalayawan? Bakit iniwan mo ang iyong profession dahil sa pananampalataya sa Diyos? Bakit iniwan mo ang kalayawan doon sa social, kasama ng iyong mga kaibigan dahil sa paglilingkod sa Diyos? Iniwan mo ang kalayawan dahil sa iyong pagpapagamit bilang choir member sa mahal na Panginoon. Iniwan mo ang kalayawan dahil ikay umibig sa mahal na Panginoon. Ever see, amen? Malaking gantimpala ang madatamo mo pagdating ng araw. Ever see, amen? Ever see, praise the Lord. Nang ako'y tawagin ng Diyos, mga minamahal, bilang manggagawa, pinapili ako ng mahal na Panginoon. Sa magitan ng panaginip, ako'y nanalangin, mahal na Panginoon, sabi ko, ano pong kalooban mo? Magtrabaho po ako, mag-aral, magtrabaho. Nanaginip ako ng gabing yaon. Sa aking panaginip, mga minamahal, merong lubid, nakatali doon sa kabilang pangpang, at dito sa kabilang pangpang. Sa magitan ng lubid, doon ako tatawid. Sa lubid lang ako tatawid. Ang problema sa aking kamay, merong pera. May barya at saka papel. Pag hawak ko sa lubid, nabibitawan ko yung lubid dahil yung pera nasa kamay ko. Paano ako makahawak? Paano ako makahawak sa lubid? Kung may pera yung kamay mo, kung may pera, may barya yung kamay mo, paano mo mahawakan ng lubid? Paano mo mahawakan ng ganon? Hindi mo mahawakan. Ibig sabihin, maliwanag ng kalooban ang salitaang pangungusap ng Diyos. Sabi ko, hindi talaga ako pwede para siyan. So mga mula noon, itinatak ko na sa isip ko, iwanan ko ang kayamanan sa daigdig na ito. Unahin ko ang kalooban ng Diyos. Ever say, praise the Lord. During that time, nag-aaral ako sa kolehiyo sa All Angel University sa Angeles City. Pwede ako magtapos ng kahit anong kurso dahil ang apat kong kapatid nasa abroad. Mga minamahal. Sabi ng aking mama, anong maging kinabukasan mo? Ba't iiwanan mo ang iyong pag-aaral? Anong maging kinabukasan mo? Hindi ko masagot sa oras na yun ang aking mother. Ang sabi ko, may calling ang Diyos. May tawag ang mahal na Panginoon. Yun lamang nasa isip ko, susunod ako sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, sinunod ko ang kalooban niyo ng mahal na Panginoon. Ngayon, 40 years na ako dito sa church by the grace of God. Mga minamahal, nakita ko, hindi ako pinabayaan ng mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Ang aking prayer, dinidinig ng Diyos. Sino ako para pakinggan ng mahal na Panginoon? Ever say, amen. Napakaraming himala ang ginawa ng Diyos sa aking pamilya. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ever say, amen. Magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos na gagawin ng Diyos ang mabuti para sa atin. Huwag tayong ihiwalay. Huwag nating ipagpalit ang Diyos. Ever say, amen. Kung ipagpalit mo ang Diyos sa kalayawan sa sanlibutan, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Subalit kung piliin mo ang mahal na Panginoon, maglingkod ka sa Diyos, ina-enjoy naman natin ang buhay Kristiyano. Ever say, amen. Payapa kang matulog, gigising ka ng umaga, nasa protection ka ng Diyos, pinagpala ang iyong trabaho, pinagpala ang iyong negosyo. Ano pang hinahanap natin? Huwag lang natin ibigin ang kasalanan. Ever say, praise the Lord. Huwag lang natin ibigin ang kalayawan. Kapag inibig mo ang kasalanan, tatanggalin ng Diyos ang pagpapalang yan. Maniwala kayo sa akin. Ever say, praise the Lord. Pero kapag gawin mo ang kalooban ng Diyos, napakalapit sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kapag gawin mo ang Diyos, kalooban ng Diyos, didinggin ka ng Diyos, ang Diyos mismo nakikinig sa iyo. Ever say, amen? Yung isang kapatiran natin sa Australia, na-admit sa hospital, meron siyang aneurysm. Biyak yung ulo. Biniyak yung ulo doon sa hospital, sa dako ng Australia. Tumawag sila sa akin dito, through the leading prayer ng beloved pastor. Sabi ng doktor kasi, tanggalin yung life support para mamatay na siya. Wala nang pag-asang mabuhay. But ibig sabihin, wala nang pag-asang mabuhay. Tumawag sa akin, bago tanggalin yung life support, sabi niya, pwede po kuya ipag-pray mo bago namin tanggalin yung life support. Dahil sabi ng doktor, tanggalin na yung life support, mamatay na siya.
Sabi ko, sige, mag-pray tayo to the leading prayer ng beloved pastor. Pagkatapos ng prayer, tinanggal life support, imbis na mamatay, nabuhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ngayon, buhay na buhay. Nandoon, never say amen. Sa ibig sabihin, totoo ang Diyos. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa mga ginagawa ng Diyos na yan sa ating buhay, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yung pananampalataya, handa tayo magtiis para sa mahal na Panginoon, perseverance in testing, tayo makapadayon, taliwala sa mga pag-testing, amen? Reject the pleasures of this present evil age. Isalikway ang kasalanan, meaning kalibutan na, ever say amen? Amen! Sabi, seek God, pangitao ng Ginoo, believe in His goodness, obey His commands, regulate our lives in the promises of God, ever say amen? Yan ang pananampalataya, ever say amen. At ang pananampalataya, believe in spiritual reality and leads to righteousness. Nagapadayon kita, nagkipamatarong kita sa Diyos tungkol sa atong pagtuo. Dalaygon ang atong buotang Ginoo. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Magapanindog kitang tanan, maigsoon. At tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung doon na tayo mga bagong bisita, padihog lang sa pagdool sa tubangan. Please come for palihog, padihog diri sa tubangan sa atong mga bisita. Sa mga bisita lang, katong mga first time. Katong mga first time lang ni Tampong. Praise the Lord. Natatakbo pagkasya'y lagi nakatanong. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagkikipagbaka.
Praise the Lord. Daligo ng Ginoo maigsoon. Sa atong pagpadayon mga minamahal, para sa atong minahal nga mga bisita niya karon, maigsoon, bulahan kamo. Kayang Dios mo'y nagtawag kaninyo. Ang Dios mo'y nagpili kaninyo karong adlaw, aron mailan ninyo ang tinuod nga Ginoo. Amen. Aron mapanalanginan ang inyong kinabuhi. Aron kamo mahimong anak sa Dios ug magapanunod sa gingarian sa Ginoo. So kining gayuna dili kini disgrasya, kini grasya sa Dios nga abot sa inyong kinabuhi. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Usa inyong buhaton. Usa inyong buhaton. Ingon sa Biblia, maigsoon napaka-importante ang inyong kaluwasan. Ang kinabuhi nato lumalabay kita ning kalibutana. Apan moabot ng panahon, matubang kita sa Ginoo sa iyong hukmanan. Amen. Kini hukmanan sa Dios, matubang kita sa iyong hukmanan, maghatag kita husay sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Walay exempted, walay exemption. Kitang tanan. Busa bulahan ang tao nga muduol sa niya. Ingon sa Biblia, wala na'y pagkahinukman sa silot sa mga taong nangalagad sa Dios. Walay laing solusyon ang Ginoora. So dunay reklamento aron ang Dios, maabri ang langit para kanato. Una, ang atong pagtuo, samala sa atong gitun-an, mutuo kita kaniya. Mutsalig kita, mutuo kita sa Dios, walay laing kundili ang atong bugto nga Ginoong Jesucristo. Walay reliyon nga makaluwas kundili ang atong Ginoora. So mutuo kita kaniya. Ikadua, mutuo kita sa iyong pulong o may ginulsol kita sa atong mga sala. Ang ibag-ibot pasabot, pag ginulsol, pagtalikod sa sala o iatong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. Kung ikan karong adlaw, taligdan ang sala. Kayang bayad sa sala, tanang matang sa sala, ang bayad na kamatayon sa impyerno. Istrikto ang Dios bahin sa sala. Ang bayad sa sala, kamatayon. So, biyaan ng sala, alagaran ng Ginoo. Ikatulo ang bautismo. Pag uman sa atong panimbahod, doon na tayo bautismo. Doon ay tubig, doon na tayo sinina ngay sulo, barang di mabasa ang iyong sinina. Kung willing ka mo magbabautismo, libre ka na, away bayad. Kalitrang, dalira. Bautismoan ka mo, ilubog ka sa tubig para pag ginulsol, pagdawat sa Ginoo sa bautismo. Ang Ginoo, gibautismoan siya, edad siyag 30 anyos. Ang bautismo dili para sa batang gamay, wala pa'y buot. Ang bautismo para kanato na doon ay pagsabot. Amen. So, kinahanglan ng bautismo para maugasan ng sala. Ingon sa Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the remission of your sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ikaupat, ang Diyos, tagaan ka mo Espiritu Santo. Kanang maghilak sila diya mapuspos, mapunuan sila sa presensya sa Diyos. Mano'y ilhanan nga ang Diyos na sa atong kasing-kasing. Amen. So ning oras sa paguman sa atong panimbahon, di ka pong mapamanguli, pwede kang magbabutismo. Walay mawala ka na to. Milyon ang member sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Diri sa Cebu, 12 ang atong simbahan diri Cebu, 12. Lapu-Lapu, Liloan, Danao, Bugo, Bantayan Island, Camotes Island, Olango Island, Lapula, sa may Toledo, Alcantara, og Sibunga, o diri sa may sa Argao, og Toledo. Amen. Diri lang ka na sa Cebu. Milyon ang member sa Jesus Miracle Crusade sa intero kalibutan, antod sa gawas. Amen. Nakadawat sila panalangin gikan sa Ginoo. So dawaton ng Dios, pinagi nimo pong pag-ampo. Ibayaw ang inyong kamot. Timailan ka kita ni surrender sa atong Ginoo o gilitok kining mga pag-ampo. Sabat ka mo sa akong pag-ampo. Ginoong Jesus, Ginoo, salamat sa imong pagtawag ka nako. Ginoong Jesus, ani ako sa imong tubangan. Uban sa dakong pagpasalamat ug pagpaubos sa akong kaugalingon. Ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas, Ginoo, Diyos ug hari sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, pasayloa sa akong sala. Ginoong Jesus, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ginoo, alagaran kita. Luwas ako, Ginoo. Tibok, alakip ang akong pamilya. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, akong gidawat. Amen. Magampo kami para kaninyo ang langit ng Amahan. Salamat po Diyos sa mitaw, ang tanang midawat kanimo ning oras sa Ginoo
Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor Will Estrada Almeida, pasayloa silang mga sala, isulat Ginoo ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Panalanginan sila sukat nga adlaw sa ngalan mo Ginoong Yesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Anak na kamo sa Dios karon. Amen. Palapakan nato makusog ang Ginoo. Doon na tayo katungod sa pagsampit kaniya. Doon na mo'y katungod sa pagtawag kaniya. Magapatalingog ang Dios kaninyo og panalanginan kamo sa atong Ginoo. Magampo kitang tanan karon sa atong panginanglan. Doon ay mga sakit balatian ning orasa maoy atong nga pagduol kaniya. Sa tanang at doon ay mga sakit balatian o sa man balatian yung gihambing sa inyong lawas o sa mga balatian na anya kanya karon sa inyong lawas, itugyan ka na sa Ginoo, pangayoon nato ang kaayuan gikan sa Ginoo. Praise the Lord. Magampo kitang tanan, maginulsol kitang tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Magampo kita maigsoon. Hallelujah, hallelujah. Langit ng amahan sa ngalan mo Ginoong Yesus. Sa unang pag-ampo sa among beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ginawa ning orasa, kami nagapasalamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanamo Ginoo. Kanunay kang Dios nga magpatalingog kanamo sa among mga panginanglan. Ginoo sa makausapan pasayloa kaming tanan sa among mga kalapasan ug kasalanan. Panalanginan kami o Dios ning oras sa Ginoo. Sa ngalan mo Ginoong Yesus, ikaw magasulbat sa mga problema, mag-aayos sa among mga balatian. Wala imposibleng butang kanimo, gisalig namo kanimo ang tanan o Dios. Sa ngalan mo Ginoong Yesus, I pray. Amen. Ipandong kamot sa inyong ulo. Doon ay mga sakit, ipandong inyong kamot sa inyong ulo. Ang pikas kung sa parte sa inyong lawas, doon na kay cancer, leukemia, TB, diabetes, para kapag kaparalitiko, sa may mong balatian sa imong lawas, atong badlungan sa ngalan sa Ginoo. Langit ng amahaning oras sa Ginoo, among gigamit ang imong halangdon gagamhanang ngalan Ginoo. Misalig kanimo na walay butang imposible kanimo. Kanunay ka nagapatalingog kanamo sa kanunay o Dios. Amo ka maduulan sa tanang higayon Ginoo. Ning oras sa muduol kami o Dios uban pa sa pagpaubos sa among kaugalingon. Pasaylo kaming tanan at among ginabadlong at tanang matang sa balatian. Sa ngalan ni Ginoong Yesus, I bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demonyo mga sakit, karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, pagkaparalitiko, high blood, cast out in the name of Jesus. Demonyo ng karamdaman, ulcer, sakit sa tanang, kalibok, lawas, palayas, pahawa sa ngalan ni Ginoong Yesus. Mga problema, pahawa sa ngalan ni Ginoong Yesus. Lukewarmness, cast out. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out right now in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed and be blessed in the name of Jesus. Sickness cast out, be healed in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Manindog kitang tanan, maigsoon. Karon walay garbo ba? Musinggit kag, hallelujah, praise the Lord. Singgit na sa Biblia. Sa Book of Revelation, sa pinadayag, nakita ni Juan dito sa langit, sama sa mga sa bala sa baybayon, nakasinina sila puti, mga katawhan sa Dios, nagsinggit nga makusog nga tingog nga hallelujah, amen. Ang buot pasabot ka ng hallelujah, taas nga pagdaig, himaya, katungdanan ug gahom, iya lamang sa Ginoo. Pag musinggit kag hallelujah, praise the Lord, ampingan ka sa Ginoo. Nagdaig ka sa Dios, everybody say praise the Lord. So musinggit kita karog tulo ka beses, singgit kitag makusog, sabay lukso, singgit matsaman sa kusog, singgit tag hallelujah, praise the Lord. Sige, dungan tantanan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Kusog nga palakpak para sa Ginoo. Praise the Lord. Makabalik kita kadali sa atong lingkuranan, maigsoon. Ug anya kita karon sa atong mga announcement. So, ato na tayo special offering, no? Every Sunday nagkuha tag special offering para atong andamon mga kaigsonan. By February, magsugod na tag tiles. Ever say amen? So, ato nang i-tiles kining atong simbahan. Babay na abog. Palapakan natin ang Ginoo, maigsoon. Amen? Di na ta maabugan, mga minamahal. Amen? Oh, they praise the Lord. Kaya this coming February, mga minamahal, magsugod na tag mag-tiles diri. Atong i-tiles kini antod sa ibabaw, antod sa gilid, maigsoon. Amen. Para nindot kining atong pagsayaw sa Ginoo. Ever say praise the Lord. Amen. So magkuha tag special offering, mga minamahal, ug atong ampuan kadali atong beloved brother Marcelo, kindly praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. God bless po sa atong beloved ordained preacher Nilo Miranda. Magampot ang mga kaigsunan, labing balaan, magagahong mga amahan sa pangalan ng Ginoong Hesus, Lord God. Ning ining mong mga katauhan, Ginoo, nga mutabang sa imong project ni ining simbahan, Lord God. Panalangini ang tanan nga mga kamot, Lord Jesus, nga motunol silang pinansyal. Labi na katong mga kaigsunan, Ginoo, nga imong ipanalanginan, hikapay lang kasing-kasing nga magkahayusa, mutabang sa mga buluhaton sa iglesia. Kining tanan among giampo gihangyo pinagilamas gamhanan mong ngalan mo sa Ginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Daligo ng Diyos. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ug maghatag-tag special offering para sa pampalit natog tiles. Amen. Daligo ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Ug atong panimbahon diri sa atong simbahan diri, ang adlaw sa atong panambahon adlaw nga Miyerkules alas 5 hangtod sa alas 9 sa gabi. Biyernes alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw, o Domingo alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Daligo ng Diyos. At doon natin programa sa Jesus Miracle Hour, o ang atong webcast, mga minamahal, padayon ang atong bulaton sa YouTube o sa Facebook page, GMCIM Cebu Central Visayas. O sa main church naman, GMCIM Central Church. Ang atong Jesus Miracle Hour every night except Wednesday and Friday, 8 to 9 p.m. So this coming February 8, 9, atong 50th church anniversary. This coming February 8, 9, 2025, next year. So atong andawan ni Mike Soon, amen, maglukat mog ticket, samtang barato pa, doon ay mga promo, matutagta ng Manila, ever say amen. Magtigom na mog baon, ever say amen. Para sa pang-hotel, abang og mga atong apartel ba o sa Mandia. May isang ko na may mga loved ones dito sa Manila, pwede mong makisilong sa inyong mga loved ones. So mga andamta, mga kaisunan ko na makatutag Manila this coming February 9 and 10. Daligo ng Diyos. Praise the Lord. O ganyan kikuto, nakutama ng atong bulaton, magapanindu kitag balik may isaon pa sa pag-ampo para sa atong closing prayer. Magpo kita para sa atong pagbulag-bulag may isaon. Praise the Lord. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Amen. God bless you po, beloved of the preacher kay Kuya Neil. Mga mahal, magkaisa po tayo manalangin sa ating po ng paghihiwalay. Dakilang magpapala po yung banal sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa malapay na amang babot sa iyong taos-pusong pasalamat sa iyong malapay noon. Sa tagumpay yung balang gawain nilangisan, malapay maraming salamat sa paglangis mo, malapay noon. Mula pa kagininang umaka, malapay hanggang sa mga oras na malapay noon, sa lawiti makalangit, joyful song, solimsong malapay noon, maging sa mabuhay na patotoo ng aming nakapikinggan galing po sa mga kapatiran. Maraming salamat po, malapay noon. Salamat din po, malapay noon, sa lawiting mga choir, malapay noon, sa pagpaliwanag, sa pagpatandog sa mga kapatiran na tapat ng bibigay, silang pagpatandog ito yung ginagamit sa mga gawain. Maraming salamat, malapay noon. Salamat din po, malapay noon, matamis presensya, na patuloy pinanama mo sa aming malapay noon. Lalo higit malapay noon, banalang salita, na dinala po sa aming mahal mga aral sa hapong ito, nagsilbing pagkain sa mga kaluluwa at nabigay sa aming kalakasan sa paglingkod namin sa iyong mahal Panginoon. Sa oras nitong mahal Panginoon, kami pinagkaisang manalangin sa iyong mahal Panginoon. Sa dalangin po ng ginagalang mahal Pastor Will Israel, alam na sa aming temporong paghiwalay. Ihiwalay ang bawat sa aming dakilang presensya at pag-ibig isuma sa amin. Samahan mo kami sa iyong pag-uwi, malamig sa mga patiran po namin. Ingatan mo sa pagtawid, sa daanan, sa pagsakay ng mga sasakyan, sa mga kapatiran po namin, mga sasakyan sa kanilang pagmamaneho, mahal Panginoon. Ingatan mo sa iyong karating po kami sa aming kanyang-kanyang tahanan. Naligtas po, mahal Panginoon, sa araw ng Miyerkules, ibalik mo bawat sa amin upang ikaisambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Itong samod dalangin namin sa matamis at mga panahon ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you, beloved Brother Lar. At doon ay batang ialay, si beloved baby Gabriel